Hello mga ka-POV! Mahirap po kumita ng pera at makaipon ng pera. Hindi po ba? So bawat sentimo ay mahalaga. Yun po dapat pahalagahan natin, yung kaperahan. Habang po tayo nagtatrabaho, kailangan isaalang-alang natin yung limang financial freedom na tinatawag. Kaya sinabing financial freedom kasi wala ka nang iisipin na problema sa pera. Nakaplano at may set ka na goal kung saan mo dadalhin yung sahod mo. Pero lahat tayo nag-start from the scratch. Sa savings or sa sahod bilang empleyado. Yung 5 financial freedom na tinatawag, yung first, dapat mag-set ka po ng goal. Yung goal mo na either short term, long term man yan. Kung may sinet ka na goal na short term, at least 3 to 6 months, meron kang na-save na 50,000, 100,000, whatever amount na gusto mong iset as savings. Kung long term man yan, kailangan i-invest mo yung pera na maiipon mo. Yun po yung mga goals. At yung goals mo, pwede naman mag-enjoy, mag-travel, or gumastos ka ng mga gadgets o whatsoever na hilig mo. Pero magsiset ka muna ng goal. I-postpone mo muna yung mga personal na wants mo. Kailangan basic muna yung pagkakaabalahan mo sa number 1 na financial freedom na isiset mo. Number 2, dapat meron kang emergency fund. So, yung next na number 2 na financial freedom na isiset mo ay yung emergency fund. Ang emergency fund na tinatawag, ito yung perang naitabi mo na pag kinalculate mo yung gastos mo sa 6 months, ay makakasurvive ka just in case mawalan ka ng trabaho. Or just in case meron kang emergency na pagkakagastusan, kukuhanin mo yung pera sa emergency fund. Kasi karamihan ng mga tao, karamihan ng empleyado dito sa UAE, walang emergency fund. So, ang tendency, mangungutang kasi walang mapagkukuhanan ng pera. So, yung emergency fund ay napaka-importante kasi magiging independent ka na, hindi mo na kailangan manghiram sa kamag-anak, manghiram sa kaibigan, o manghiram sa kung saan-saan na establishment na nagpapautang. Yung emergency fund, at least 6 months value nung perang inipon mo just in case mawalan ka ng trabaho. And then pangatlo, para magkaroon ka ng financial freedom, bayaran mo lahat ng credit cards or kung ano man na utang na meron ka. Kasi masakit sa ulo yun at saka mabigat sa buhay kapag meron kang utang. Either man sa bangko or sa tao. Nasa Bible din yun. Kailangan kung nanghiram ka ng pera, ibalik mo. Kasi natulungan ka ng tao eh. So, kung karamihan, kagaya ng ibang nangungutang, pakautang, kakalimutan na lang, hindi ka aasenso. Yung panghihiram or pangungutang, kailangan ibinabalik para mayroon kang good karma. Pang-apat, pay yourself first. Kailangan kapag sumahod ka, bayaran mo muna yung sarili mo. Siyempre, ikaw nagpagod. Paano mo babayaran yung sarili mo? Magtabi ka at least 10 or 20% monthly. Para at least, hindi ka dehado just in case na may gusto kang project, may bubunutin ka. And number 5, parati ko pong sinasabi, budgeting. Paano po ba mag-budget? Hindi naman kailangan mathematician ka or magaling ka sa arithmetic. Basta, masiset mo lang yung mga expenses mo. Kailangan unahin yung basic needs. Basic needs talagang necessary yan na gastusin araw-araw. At kung hindi mo talaga maiiwasan na magkaroon ng wants, then, kailangan pag-ipunan mo. So, paano mo maiipon yun? Yun nga, yung balik tayo sa goal number 1, set your goal sa pagsisave ng pera. And then balik tayo sa number 2,
mag-set ka ng emergency fund. And number 3, bayaran mo yung mga utang mo, kagaya ng credit cards or whatsoever. Pwede naman mag-credit cards kasi kami, may credit cards din kami. Pero ang ginagawa namin, binabayaran namin monthly. Ginagamit namin yung credit cards kasi may makukuha kaming points monthly. So, hindi kami nakukuhanan ng bangko. Kami ang nagkakaroon ng points sa bangko kasi binabayaran namin monthly buo. Kunyari, nakagastos kami ng credit card na amount is 10,000 dirhams. Bayad dyan monthly lahat. So, hindi kami ma-charge ng bangko ng interest. And then, pang-apat, kailangan bayaran mo din yung sarili mo para at least hindi ka ma-burn out. Kaya nabu-burn out yung iba kasi hindi nila prioritize yung sarili nila. Kailangan bayaran mo yung sarili mo. Kunyari, nagpagod ka sa buwan na ito at maganda naman yung kita mo, maganda yung sahod mo, magtabi ka para sa sarili mo. Yun yung pangluho mo. Kunyari, may gusto kang bilhin na gadgets or branded bags or whatsoever, magtatabi ka para sa'yo. And number 5, kapag hustler ka na sa pagbabudget, mani-mani na lang yun yung gastusin mo. Kahit nakapagkit ka, ma-assess mo na kung kaya ba ng bulsa mo next month na gumastos ng ganito. Or kaya ba ng bulsa mo na maghanda sa birthday mo. Kasi ang nangyayari, kaya po nasisira yung budget dahil po yun sa pressure na kapag mag-birthday kailangan mo maghanda. Hindi naman kailangan ganun. Basta magpasalamat ka sa Diyos, magkaroon ka ng konting pansit or cake, pwede na yun. Pero kung gusto mo namang bonggacious, maghanda ka, wala namang problema. Pero unahin mo muna yung financial budgeting mo. And after magawa mo yung financial freedom na 5 sinabi ko, yung na-save mo na pera, i-invest mo. Maraming pwedeng lagyan ng investment. Kagaya ng SSS. I-discuss ko po later yung papaano mag-avail sa SSS. Number 2, Pag-ibig MP2. Ito pong Pag-ibig MP2, meron po silang yearly dividends. Yung dividends na tinatawag ay parang profit sharing po. Yearly po yan. Malaki po yung dividends na makukuha sa Pag-ibig MP2 kapag nilagay mo yung savings mo doon. Mag-earn ka ng pera sa Pag-ibig MP2. Later on po, i-discuss ko po ng hiwalay yung Pag-ibig MP2. Kung papaano po mag-avail kapag OFW ka. Or kahit nandito ka sa UAE, pwede kang mag-avail ng Pag-ibig MP2. I-discuss ko po siya separately. For the meanwhile, ito po muna. Yung lahat ng savings mo, i-invest mo, yun nga sa nabanggit ko, SSS, Pag-ibig MP2. At kung may sobra pa, bumili ka ng stocks. Pero wait lang. Before ka bumili ng stocks, kailangan pag-aralan mo din kung papaano ang stocks market. Kasi ako nag-aral po ako. Nagbasa po ako ng napakaraming libro para lang maintindihan kung ano ba ang stocks market. Pero medyo hardcore na kasi yun na investment. So, dito muna tayo sa simple na provided ng government ng Pilipinas. That's all. Yun lang po yung tips ko. Have a nice day, everyone. Thank you.